Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaginapan kini Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, Doris, di ko kinayang ending, sakit sa pakiramdam. Kaya di agad ako nakakomment pero wala akong magagawa. Yun ang nangyari sa kanila. Wala na, tapos na, sana magkasunod ang The Alibay. Salamat sa team The Alibay, the best kayo, especially Kim and Pau. Congrats! Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole. Naiintindihan ko po kung saan po kayo nanggagaling at kung ano po yung inyong nararamdaman pagkatapos po ng grand finale po ng The Alibay. Lahat tayo luhaan, lahat tayo nasaktan, so nasaksihan po natin na pinali po ng naturang series. Hindi man po masaya mga kakimpaw, pero in reality naman masaya naman si Kim and Paula Avellino. Kaya sana po ay maging masaya na ulit kayo at wag masyadong magpaapekto at magpadala sa mga eksena ni Kim and Paulo. Kasi alam naman natin mga kakimpaw na hindi naman po yun totoo at wala yung katotohanan. Dito pa rin tayo sa reality, okay? So sana kumalma na po kayo. Maraming salamat sa inyong mga komento. God bless po, Ginang Norma Cole. God bless po. Mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Dries, kamusta na si Pau? Nagdoktor daw siya dahil sa eksena nila ni Matthew, yung dating fractured niya sa motor at sa exercise niya, kaya ingat Pau. Dahil mayroon ka ng dating sakit na galing sa exercise at sa pagmumotor mo noon na di ka pa masyadong sikat. Kaya Kimi, take care of Paulo and advise him not to have a heavy lifting of objects upon exercising kasi pag matanda na yung nabalian ng boto o dislocation ng boto matagal maghilom kasi matigas na ang at mahirap nang maibalik lalo na kung dislocation of bones and worse is fractured bones. Kaya Kimi, ayaw namin na may mangyari kay Pau. Natutuhan ko na siyang mahalin para sa iyo, Kimi. Love na love ko kayong Kim Pau, para ko na kayong anak, kayong dalawa, kaya ingat-ingat kayong dalawa. God bless you both. Have a safe and peaceful celebration of the birth of our Redeemer, Jesus Christ. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Pag nagkakaedad na po, tapos na fractured or na-dislocate yung boto, medyo nahihirapan na pong maibalik yun sa dati. Kaya sana po ay mag-iingat si Paula Avellino at wag na masyadong magbuhat ng mga mabibigat. Huwag kayong mag-alala kasi andyan naman po si Kim Chu para paalalahanan lagi si Paolo Avellino. Sobrang maalaga po ni Kim mga kakimpaw, kaya pagdating kay Paolo, wag po kayong mag-alala. Dahil hindi po siya pinapabayaan ni Chinita Princess. Si Kim Chu yung isipin natin dahil siya po yung importante dito kasi alam natin ang kanyang mga pinagdadaanan sa buhay, 'di ba? Na talaga namang deserve ng isang lalaki po na magmamahal sa kanya, iingatan siya at hindi po siya lolokohin. Yan yung ipag-pray natin lagi na silang dalawa po ay magpakatatag and syempre walang maging problema sa kanilang relasyon. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at tunahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa binahagi po ni Ma'am Carlina de la Merced kani-kanina lamang. So ito po ay ganap noong November 15, 2025 sa Antipolo. Sabi niya, ito yung araw na sinubok talaga kami ng tadhana. Exterior day kami for 3 units. Direk Onat, Direk Jojo, Direk Darnel. Lahat ng units may Paulo Avellino at Kim Chu. So, kailangan talagang masunod ang plano sa palitan. Pagising pa lang namin, ang lakas na ng ulan, sabi namin, sige baka dadaan lang. A famous line ni Linnea Martinez. Pero hindi siya dumaan. Nanatili siya lalo pang lumakas kaya plan B.
Picture number 1, dapat sementeryo ang eksena. Ready na lahat. Flowers, balloons, kompleto na. Pero wala kaming choice, chapel na lang. Si Kim nag-get ready na para sa mahaba at emotional na eksena. Habang tinitingnan ko siya, bumibilib ako sa kanya. Ang hirap ng gagawin ng eksena. Ilang beses dapat same emotions lahat. You're so talented, Kimi. Ang husay. Video picture 2 start na. Hindi ako makapunta sa harapan para mag-BTS. Kaya dito na lang ako sa gilid. Hindi ko na napigilang umiyak. Dalang-dala ako sa acting talaga ni Kim. Nagtago na lang ako para hindi makita. Baka kasi sabihan ako ng ikaw ba namatayan? Close kayo? And picture number 3, may sinabi si Direk Odi. Since nag-change kami ng setup, kailangan na niyang makita si Vincent na nasa loob ng kabaong. Paano ko sasabihin kay Pao? Ang dami niyang eksena. Hinanap ko siya. Nasa unit ni Direk Darnel. Nasabi po ni Ma'am Carlina, Pao, sorry late advice. Okay lang ba na humiga ka sa kabaong? Sabi ni Pao, okay po. Yun na po ba yung next ko? Nagulat ako. Walang mahabang explanation. Yes, agad. Grabe, sobrang pro. Kahit mag-no siya, tatanggapin ko naman. Video picture 4, sobrang lap ko dito. Dumating si Jet sa setup. Jet, ay patay si Vincent, bakit? Tas papahigain nyo si Pau? Hindi makapaniwala. Mid-dream sequence to. Jet, di nga. Mas mahaba pa yung explanation ko kay Jet kaysa kay Pau. Oo nga, patay si Vincent, ayusan mo na. Sabi naman ni Jet, teka, lagyan mo ng lipstick. Sabi naman po ni Ma'am Carl, why lipstick? Sabi ni Jet, dapat yun para makatotohanan. Sabi naman ni Carl, akala ko dapat maputla. Sabi po ni Jet, may sakit ang maputla. May lipstick para maganda sila. Kahit sumilip ka pa sa kabilang chapel. Picture number 5, ito yung lunch namin gawa ni Kim. Buti na lang masarap ang lunch. So yung lunch na yan mga kakimpaw, yung kalabasa po na may hipon na ginataan. So pinagluto po ni Chinita Princess si Paula Avellino at ang iba pa po nakasamahan nila sa The Alibay. So di ba na-solve sila kahit sobrang lala or ang tindi po ng mga eksena na yon. Grabe nakuha po ni Chinita Princess na mapakalma ang lahat dahil sa kanyang nilutong kalabasa na may hipon na siyang favorite po ni Paula Avellino. And komento ko lang doon mga kakimpaw sa ginawa ni Paula Avellino na no explanation basta payag siya na humiga sa kabaong. Walang kaarte-arte. Sobrang pro talaga ni Paolo Avellino kaya nagulat po yung mga direktor. Kasi walang uurungan talaga si Paolo Avellino kasi artista siya, 'di ba? Actor siya mga kakimpaw at hindi lang ito yung unang beses siguro na ginawa yan ni Paolo Avellino. Kaya kudos kay Paolo, ganun din kay Chinita Princess sa husay at galing niyong umarte maging yung mga direktor hangang-hanga at di makapaniwala sa inyo. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.